Ang mainit nga po nating update para sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa apela ng Tape Inc. na kung saan mainit pa rin po itong pinag-uusapan sa social media. Ang 53 pages na isinumite ng attorney ng Tape Inc. para baliktarin po ang desisyon ng Marikina Court ay pinagtawanan at kinakantiyawan na kung saan 1% lamang di umano ang tsansa na manalo ng tape matapos mabulgar at matapos malaman ng taong bayan kung ano ang nilalaman ng kanilang apela. But before that guys, pag-usapan naman po muna natin ang patungkol po dito sa pag-request di umano ng TRO, Temporary Restraining Order para po sa TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Isa daw po kasi yan sa nakalagay sa apela ni Attorney Maggie. Gusto po niya pahintuin ang TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga and ayon sa ilan ay may kinalaman marahil ito sa mga advertisers. Baka kasi may hinihingi lang na panahon di umano ang tape sa mga advertisers na mabawi ang titulo na Itbulaga. Malakas daw po kasi ang kutob nila na sa Itbulaga nakakontrata ang mga advertisers at hindi sa Tape Inc. Para may lumabas daw po kasi ganyang balita and yan po ang kinakapitan ng ilan pong mga netizen. And since wala na ngayon ang Itbulaga sa Tape Inc., maaari nang magsilayasan ang mga advertisers ng mga ito. Pero maaaring may hinihingi lamang daw panahon ang tape sa mga advertisers. Like itong apela. Kaya nakalagay sa kanilang apilay na patigilin ang TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Sapagkat unang-una ay hindi pa daw po rehistrado si Joey De Leon sa titulong Itbulaga, still pending pa din naman daw po iyon. So, andyan na naman po tayo sa pending issue na yan. Kaya sana mailabas na po ang certificate po ni Henyo Master Joey De Leon para maisampal po ang certificate na yan. Sa paulit-ulit na nagsasabing pending at hindi pa registered kay Joey De Leon ang Itbulaga. Sabi dito ni Sir Manuel Ponce Miskindara, sinabi na nga na Attorney Buko, anytime pwede nang gamitin ng TVJ ang Itbulaga title. Actually, ay sinabi rin nila na pagkalipat pa lang ng TVJ sa TV5, maaari nang gamitan ng TVJ ang Itbulaga. Dahil sila talaga ang creator nito. Pero since gusto pong igalang ng TVJ ang proseso, ang batas, ay nagpaubaya muna sila kahit masakit man natanggapin. Kikita nyo guys yung yung strategy ng TVJ, slowly but surely sila kung kinakailangan sakripisyo muna. Dahil sabi nga ni Bossing, di ba? Dapat maging pasensyoso tayo na hindi lahat ng gusto natin makukuha natin agad-agad. Anyway, sabi pa dito, anytime pwede na nilang gamitin ng TVJ ang Itbulaga title. Kaya gusto lang din ipatigil ng tape yung Itbulaga dahil nga yun nakakontrata sa kanilang mga ads. Para sa Itbulaga show. Siguro nga kaya nila ayaw ipagamit sa TVJ ang Itbulaga para makaiwas lang sila sa kompromiso sa mga advertisers habang may apela pa sila. So parang lahat po ata ng mga comments ay patungkol dito na maybe iniingatan lang din ng Tape Inc. ang mga advertisers na wag magsilayasan sa kanila. Kaya ayan, patuloy pong kumakapit sa titulong Itbulaga. Nangyayari tuloy walang katapusan na laban. Anyway, pwede namang dito na matapos pero ayaw po ng Tape Inc. Samantala, sabi dito ni Solid TVJ and Legit Tarigats Fighter Authority, pinagpiestahan at kinakawawa ng TVJ supporters ang 53 pages na ginawa ng Tape Incorporated na ayon sa kanila puro imbento at katawa-tawa lamang ang mga nilalaman ng 53 pages ng Tape Inc. Kahit na nga 53 pages na ang ginawa ng Tape Inc. ay hindi na makakapasa kahit isumite pa nila
ito sa Court of Appeals. At saka sa totoo lang, para naman sa Temporary Restraining Order or TRO na hinihingi ng Tape Inc. sa korte ay 1% or porsyento lang ang tsansa ng Tape Inc. Sa Temporary Restraining Order or TRO pa lang ay tagilid na ang Tape Incorporated dyan. Wala na pong matatanggap na TRO ang Tape Inc. Para naman sa imbento at katawa-tawang 53 pages ng Tape Inc. Ang sabi ng iba, ang 53 pages na ginawa ng Tape Inc. ay parang galing pa sa libro ng grade 1 textbook. Ang sabi pa ng iba, ang 53 pages na ginawa ng Tape Inc. ay nagmumukhang typewriter ang laman nito. Ang sabi naman ng iba, ang 53 pages na ginawa ng Tape Inc. ay itsurang comics daw ang laman nito. Ang sabi naman ng iba, ang 53 pages na ginawa ng Tape Inc. ay parang galing daw sa encyclopedia ng library. Aba, mali naman natin mga Lovercans, na ang 53 pages na ginawa ng Tape Incorporated ay baka ipapabook binding pa nila sa isang printing shop kung meron namang pambayad ang Tape Inc. sa pagpapabook binding ng kanilang katawa-tawang 53 pages na printing shop. Nagmistulang thesis na ang 53 pages ng Tape Incorporated. Social naman ha? Sabay-sabay ng sampalin ng katotohanan. GMA at Tape Inc. nakatagpo. So, yan po ang nilalaman ng Solid TVJ and Legit Vehicles Fighter Authority na kung saan ay 1% lamang daw po ang pag-asa ng Tape Inc. dito sa hinihingi nilang TRO. Sabi naman dito ni Miss Vilma Kayabyab, noon kiniklaim nila na 44 years na sila. Bakit ngayon sasabihin naman nila nagsisimula pa lang sila anyari? Kaya nga inaalala niyo po ba yung sinabi at komento nila sa vlog ni Ders TV na kung saan sabi nila bago pa lamang nga po sila. And ganun din naman daw ang TVJ noon. Nung nagsisimula pa lamang ang TVJ, talagang hirap din at kakaunti lamang din talaga ka-legit Lovercans ang kanilang mga viewers, which is true. Pero at least, di ba, ang TVJ, sarili nila yon, pinagsumikapan at wala pong binabangga. Pero kasi itong sa tahanang pinakamasaya na yan, ay meron silang binabangga At ito nga po ay ang iconic trio na sila Tito, Vic at Joey. Kung saan ay inaangkin nila ang Itbulaga na si Joey De Leo naman po talaga ang nakaisip na ultimo sila, aminado naman pero inaangkin pa din. Samantala, sabi naman ni Nathan Wayne De Vera, Attorney Maggie, binababa mo na ang moral mo sa laban ng Tape Inc. versus TVJ about trademark. Nanghihinayang ang ibang nakakakilala sa iyo. Magising ka sana sa kahibangan. Magising mo sana sa kahibangan ang Tape halos sa labanang ito. Sabi naman dito ni Rosaline Rojas, parang nasa ibang planets yung attorney nila. Alam naman nila na hindi kanila yung pinaglalaban nila. So, kapit tuko sila sa trademark para sumakay sila sa popularity nito. And ito nga po ang masaklap ka-legit Lovercans, guys, na kung saan ay dahil nagamit nila ang Itbulaga unti-unti, sila nag-iipon ng followers. Kaya tama lang talaga ka-legit Lovercans na pinahinto ng TVJ ang Tape Inc. sa paggamit ng titulong Itbulaga. Sabi nga ni Tito Sen, kaya nila ito ginawa ay dahil namamanipula nila ang taong bayan na silang Itbulaga, gayong hindi naman. Patungkol naman po kay Attorney Maggie, Sir Nathan Wayne De Vera, totoo po yan. Alam naman po niya na talagang ang TVJ is Itbulaga based sa kanya na rin mismo na galing. Nadulas nga po siya na si Joey De Leon ang creator nito. Pero wala bumababa lamang po ang moral niya dahil sa labanan ng Tape Inc. versus TVJ. Lalo na
at nailanan na siya 4-0. 'Di ba? Collegiate Arbicals, hindi pa siya nananalo in terms of legal battles sa kanilang dalawa ni Attorney Buko. Maigi itong sa Attorney Buko ni napaka-humble lang at tahimik pero napakalalim, napakahusay pala. Unlike dito kay Attorney Maggie noon, napakaingay, fearless, matapang po ang dating niya. Pero ngayon nakikita at napapansin din po ng iba na tila rin naman, bumabahag na po ang buntot nitong si Attorney Maggie sa labanan. Kayo ba, may napapansin po ba kayo? Ako, ganun pa din eh. Sa apela po nila, napakatapang pa rin po ng dating ng Tape Inc. Parang hindi nga po apela ang ating nababasa kundi pang uutos sa Court of Appeals na ganito ang gawin ninyo dahil mali ang ginawa ng Marikina Regional Trial Court. So, medyo manghang ang kanilang mga binitawan dahil matapang dahil naniniwala nga po siya or sila, ang kampo po nila, na maling-mali ang ginawang desisyon ng Marikina Court. So, yun lang muna guys sa aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang mga balita.